Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Maverick Amizi. And dito rin kay Mikey Williams dahil ang lalaki nga ng mga offers sa kanila. Unahin muna natin dito mga kabrods kay Maverick Amizi. Ayun din si reports and rumors kasi ng San Miguel Beermen ay ito, gustong offeran ng 800k ito pong si Maverick Amizi. Alam din naman natin ito pong si Mav ay nasa Terra Firma G, pero yun nga, hindi naman din alam natin hindi yan tatagal dyan dahil syempre nagpa-demand nga ito ng trade sa Ginebra para mapunta sa maayos na koponan. Kumbaga dadaan lang siya dyan. Yes, alam din naman natin ng SMB kayang ibigyan ng under the table ito pong Terra Firma G para makuha nila ito pong si Maverick Amizi. Ang laki, 800k mga brods, kasi nakikitaan talaga ng potential ng SMB ito pong si Maverick Amizi na hindi nga lang masyadong nagagamit sa Barangay Ginebra San Miguel. Alam din naman natin, ito pong SMB ay kaka-champion lang ngayong season, ngayong All Filipino Cup mga kabrods. So, next up, yes, ito na, Commissioner's Cup 2026. Ang bilis ng araw, ang bilis ng panahon, champion na naman ang SMB. Tapos, ang goal nila ay mas palakasin palalo ang lineup nila dahil syempre hindi naman nakokontento ng ganitong lineup lang ang SMB. May mga weaknesses pa rin yan mga kabros dahil dito sa paparating na Commissioner's Cup 2026 ay meron ng mga imports tayo dito mga kabrods. Kaya i-ready nyo na ito pong mga malalakas na imports nyo mga kabrods dahil ang SMB ay patuloy pa rin pinapalakas yung local lineup nila. So ito, mas magiging maganda nga kung meron sila Maverick Amizi mga bros sa reports and rumors kasi na ito pong SMB ay todo hanap sa mga scorers ngayon dito sa mga big trades na gaganapin ngayong off-season nila. Dahil alam din naman natin masaya sila ngayon magboborakay, pero mga kabrods hindi pa rin yun natatapos dahil gusto nga nilang makuha si Maverick Amizi dahil alam nilang legit scorer, maayos na defender, maayos na player mga kabrods, walang attitude, grabe rin kung bumitaw ito ng tres pag nag-init ito. Dating ngayon naging leader na rin ito ng Alaska and ng Converge Fiber X. Ito sa SMB, alam natin na matutulungan niya ito ng husto. Ito naman, yung ito pong kay Mikey Williams naman mga kabrods. Ayun din kasi sa reports and rumors natin, ito pong si Mikey Williams ay in-offeran ng SMB ng 1.5M mga kabrods. Yes, ito ay initial offer pa lang. Ito ay 50-50 potential offer ng SMB. Dahil sure na nga silang makuha yung Maverick Amizi, sure na nga silang offeran ng 800k, pero ito pong kay Mikey Williams, medyo nag-aalangan pang SMB kung offeran nila ito ng 1.5 million pesos. Dahil nga mga kabrods, alam din naman natin na ito pong si Mikey Williams, may attitude din kasi ito sa mga ganitong sahuran. Pero ang SMB, sabi nila, kaysa naman matenga ito pong talent na ito ni Mikey Williams, ay why not papirmahin nila dito sa ating next Commissioner's Cup 2026 sa SMB new lineup. Ang SMB, gusto pa rin magpalakas niyan mga kabrods. Biruin nyo, kung makuha mo naman din kasi ito pong si Mikey Williams, kahit bigyan mo ng 1.5M, ay bibigyan ka rin naman ito ng maayos na kampyonato mga kabrods. Hindi nga ganun kalakas ang lineup ng TNT dati, pero binibira ni Mikey Williams ang SMB dati na pinagcha-champion niyang TNT ng 2 beses at siya yung tinatanggal na finals MVP, and ganun kalakas ang isang Mikey Williams sa mga kabrods. Paano pa pag nasa SMB ito mapunta mga kabrods? So next Commissioner's Cup 2026, ang SMB parang meron ng 2 import. Yan, meron ng Mikey Williams plus yung import na kukunin pa nila. Dahil import na numbers ba naman kasi ang binibigay nito ni Mikey Williams. Ang lakas na lalo nito mga kabrods dito para sa San Miguel Beermen. Kaya nga parang sabi nila, worth it naman din siguro kung mabigyan mo ito ng malaking sahuran dahil bibigyan ka rin naman ito ng maayos na kampyonato mga kabrods. Ito kasi one of the consistent player din kasi ito ng TNT, parang naging import na rin ito dati. May mga ibang reports tayo na pinoprotesta pa dati ito pong TNT dahil may egoy nga daw silang Mikey Williams sa parang import ang laruan. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba ito, Maverick Amizi plus Mikey Williams, mas lalakas balalo dito ang San Miguel Beermen? Dito naman po tayo sa kabalang balita naman natin mga kabrods. Ito, magpapalaki palalong Ginebra. Ito, Christian Stauninger, 6'8" full German. Babalik na nga daw sa Barangay Ginebra San Miguel. At ito pa mga kabrods, gusto na palang palitan ng Barangay Ginebra San Miguel. Ito po si Justin Brownlee sa Commissioner's Cup 2026 at ipapalit ito pong si Hassan Whiteside, ang 7-footer former NBA player pa, ang pwedeng maging replacement import ni Justin Brownlee. So unahin muna natin ito pong si Christian Stauninger mga kabrods.
kabrods. Ito, 6'8", itong Phil German na nasayang naman ng Barangay Nebra San Miguel dati pa. Ito kasi nasa Terra Firma Jeep, ito pong si Sis10, pero yun nga, gusto na rin ligawan ng Barangay Nebra San Miguel ang Terra Firma para nga ma-negotiate na ito, maibalik na nila ito pong si Sis10. Hindi nyo ba alam mga kabrods, huli ng kampyonato ng Hinebra yung nag-finals MVP, ito pong si Christian Stonhardinger, kung di man ako nagkakamali. Yes, so doon pa lang makikita mo na parang kailangan nga rin ng Hinebra ng mga ganitong big man. Yun din naman talagang sinasabi ko dati pa. Ang weakness ng Hinebra talaga, big man position. Once kasi na mabigyan mo ng isang legit na big man ng Hinebra, talagang gagawa ito, talagang magkakampiyon at malaki ang tsansa nito mga kabrods. So itong si Sis10, alam din naman natin na former Hinebra player pa ito, alam na yung sistema ni Coach Tim Cone, and alam na rin niya kung paano tulungan ng Hinebra sa ilalim. And syempre, matigas itong si Bulldozer mga kabrods. Ito, kaya nga tinawag itong Bulldozer dahil napakatigas sa ilalim, grabe kong bumunggo, grabe kong bumuldozer sa ilalim mga kabrods. Kahit awkward yung mga shots na ito mga brods, pero effective pa rin, maski si Junmar nga hirap nga rin dito sa katigasan ni Sis10. So kapag ito ay naibalik ng Hinebra, baka bumalik ng gilas ng Barangay Nebra San Miguel mga kabrods. Alam din naman natin si Coach Tim Cone, nabisi yan galing gilas Pilipinas games ng New Zealand and Australia, kaya ito na yung gusto na niyang gawin, maibalik na ito pong si Stonhardinger para mga kabrods magkaroon ulit ito ng kampyonato at pwede. Dahil worth it pa naman din ito pong si Sis10. So ito pa mga kabrods, ang isa sa mga gusto nilang palitan, ito pong si JB, at ito ipapalit kay Hassan Whiteside. Ito 7-footer naman ito mga kabrods ng Shanghai Sharks. Yes, huli na niyang pinaglaruan 4 years ago nung taong 2021 to 2022 NBA season, yung Utah Jazz. So mga kabrods, 7-footer ito. So ito, may palaban na talaga ang Hinebra dito against TNT na may Bol, 6'11" na may Marcus Ling SMB, at iba't ibang mga 7-footer. Masking Converge nga, 7-footer rin yung kinuha, diba? Ang lalaki, 6'11", 7-footer man nakikita nating lineup sa mga imports ng iba't ibang kupunan. Kailangan din naman, mga kabrods, di naman sa makiusong Hinebra, pero parang panahon na rin kung gusto mong magkaroon ng chance na magkaroon ng kampyonatong Hinebra. Dahil performance nga na pinakita nito ni JB against New Zealand, against Australia. Sa New Zealand nga mga kabrods, 4 points lang ginawa ni Brownie. So mga kabrods, dun pa lang makikita mo na may pa-downside ng laro na ito ni JB, at ito nagkakaedad na rin kasi. Pero yun nga, hindi naman din sila ganun nagkakalayo ni Hassan Whiteside. Mas bata nga lang ito ng ilang taon lang, 36 lang din kasi ito pong si Whiteside. Si JB pa 38 na yun. Pero ito nag-NBA at 7-footer. So may palag-palag ito ngayong Commissioner's Cup 2026 ang Hinebra kung sakali man, dahil lagi na lang kawawa si Japet Aguilar, diba? Pag si Brownie ang import mo. So maganda mga kabros na magkaroon ng mga 7-footer naman din ang Hinebra. Ito kasing si Whiteside, dominante rin ito sa ilalim. Grabe kong bullmark shots, grabe kong mag-chase down blocks, magandang footwork sa ilalim, magandang offensive mindset din kasi ito pong si Whiteside. And kapag ito'y nabigyan mo sa paint, ilista mo na mga kabros, napakalaki nito at napakalakas pa. At former NBA player pa, yung experience na ito mga kabros ay kakaiba na rin. So CBA pang pinaglalaruan nito sa Shanghai Sharks pa. At naging rebounding leader na rin ito sa NBA at second defensive team din nito. At 2-time naging NBA blocks leader. So dun pa lang makikita mo na malakas talaga ito pong si Whiteside sa ilalim. So ikaw mga kabrods, magandang additional ba ito sa Hinebra? Isang 6'8" na Sis10 plus isang 7-footer na Hassan Whiteside. So komento mo na opinion mo dito mga brods. Ito isa-isa natin. Salamat po sa panonood mga brods. This is for Basketball Trade Ups and lang. I'm out.